kasamang nakipaglaban ang dalawang grupo upang sugpuin ang dalawang mutated na mga hayop. Ngunit sa kasamaang palad na trap sila sa pain ng mga ito, pero sa kabutihang palad dumating ang ating bida, at napatay agad ang daga at nabanggit din niya na ang mga ito ay medyo matalino, at ngayon inilabas ang kanyang Scarlet Sword upang harapin ang higanteng ahas. Sa pagpapatuloy, ang higanteng ahas ay lumusab ng galit na galit, ang malaking bibig nito ay nakabuka upang kainin ang kanyang biktima. Sa kahangahangang liksi, naiwasan ni Fang Yi ang pag-atake, nagpalipat-lipat sa hangin habang itinaas ang kanyang kumikinang na gininto ang espada. Nang siya ay lumapag, malamig niyang sinabi sa halimaw na tingnan ang kanyang talam, isang malinaw na hamon sa higanteng hayop. Tila umatras ang ahas, maingat sa kumikinang na sandata, nang makita ang kanyang pagkakataon, gumanti si Fang Yi, paglukso sa himpapawid, naghatid siya ng isang malakas na slash sa mukha ng ahas. Ang kanyang espada ay natatakpan ng dumadagundong na asul na enerhiya ng kanyang lakas ng kulog. Malaki ang lakas ng pag-atake, ngunit hindi niya inaasahan ang resulta. Sa halip na durugin ang bungo nito, nahati ang ulo ng nilalang sa gitna, na nagpapakita ng pangalawang magkaparehong ulo sa ilalim na parang nalaglag ang balat nito. Lumapag sa lupa si Fang Yi, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat sa kakaibang pag-unlad na ito. Ang nahati na ulo ng nilalang ay tuluyang humiwalay, na naglaho sa panlabas na patong nito upang ipakita ang tunay at gumaling na anyo nito. Habang dumadaloy ang berdeng enerhiya sa leeg nito, alam ni Fang Yi na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Ang ahas ay nag-react ng may pagkabigla at sakit habang ang natitirang lakas ng kulog mula sa espada ni Fang Yi ay damaloy sa katawan nito. Umuungol ito sa galit habang lumalakas ang kuryente, na nangingibabaw sa madilim nitong kapangyarihan. Habang pinapanood ang nilalang na umiikot sa sakit, nagbigay si Fang Yi ng isang maliit at kumpiyansang ngiti. Alam niyang may kalamangan siya, dahil naramdaman na niya na ang madilim na aura ng ahas na ito ay mas malakas kaysa sa Candle Knight. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang matalinong plano. Nang umatake siya gamit ang kanyang espada, pinigilan niya ang buong puwersa ng kanyang apoy. Sa halip, ginamit niya ang talam upang dalhin at ihatid ang lakas ng kulog mula sa kanyang kamay diretso sa katawan ng ahas. Inihambing niya ang dalawang nilalang, na pagtanto na ang ahas na ito ay isang mas mapanganib at umunlad na halimaw kaysa sa Candle Knight. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang balikat kung saan siya kinagat ng nilalang na daga. Sumilip siya, nakatingin sa ibaba para makita ang kakaibang kaliskis ng lilang ahas na tumusok mula sa sugat. Naunawaan niya kaagad, tulad ng naisip niya, ito ay isang matalino, mutated species. Ang lason nito, na inihatid sa pamamagitan ng kagat ng kapareha, ay nagkaroon ng paralisadong epekto na hinayaan itong pumatay ng tahimik. Naramdaman niya ang matinding sakit mula sa sugat, ngunit naramdaman din niya ang kanyang gininto ang pamamaraan ng paghinga ng araw na gumagana upang labanan ang kamandag. Sa isang determinadong tingin, alam niyang mayroon siyang perpektong counter. Ang kapangyarihan ng apoy ng yang ay maaaring matuno ang lason, ang pamamaraan ng gininto ang araw ay magpoprotekta at magpapagaling sa kanyang katawan, at ang lakas ng kulog ay magpapadalisay sa anumang natitira. Habang dumadaloy sa kanya ang enerhiya mula sa kanyang kapangyarihan, nakilala ni Fang Yi ang pakinabang ng kanyang pinagsamang kakayahan. Ang halo ng kanyang Yang Flame at Thunder powers ngayon ay nagbigay sa kanya ng malinaw na senyales ng sakit sa anumang lason, na kumikilos bilang isang sistema ng maagang babala. Alam niyang swerte siya, para sa iba, imposibleng magamot ang palihim na lason ng ahas. Nahulaan niya na para lumaki ang ahas, tiyak na umasa ito sa mga biglaang pag-atake. Naisip niya ang lungga ng halimaw, na puno ng mga bungo ng mga biktima nito. Sa Candle Knight bilang Perpetuum Cain, ang dalawang nilalang ay naging isang nakamamatay na bitag kahit para sa mga nangungunang pioneer, na nagpapaliwanag kung bakit napakaraming nawala. Ngunit sa huli, hindi ito mahalaga. Habang pinagmamasdan niya ang malaking kalansay ng nilalang na nasusunog at naging abo sa kanyang banal na apoy, alam niyang tapos na ang paghahari nito ng takot. Nakatayo sa harap ng apoy, nasiyahan si Fang Yi. Ang kanyang inner flame ay malakas. Ngunit ang triple critical hit mula sa kanyang bagong lakas ng kulog ay nagselyado sa kanyang tagumpay. Nadama niya ang tiwala na ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay medyo mahusay na. Kahit na kumpara sa iba pang mga high-level na pioneer,
Tahimik siyang tumayo sandali, pinapanood ang apoy na sinusunog ang huling bahagi ng halimaw, akmang aalis na siya, huminto siya, sabay abot ng kamay niya na parang may naramdaman. Naningkit ang kanyang mga mata, hindi siya nag-iisa, may nandoon pa rin. Saktong lumingon siya upang makita ang isang figurang natitisod mula sa usok, umuubo mula sa abo, si Su Qingying yun, tahimik siyang nakaupo, natatakpan ng uling at halatang pagod, ngunit buhay siya. Nang mawala ang usok, nakita ni Fang Yi ang kanyang sarili na nakatingin sa mga walang malay na miyembro ng kabilang squad, kasama si Su Qingying na nakaupo sa gitna nila. Nakilala niya siya bilang ahente mula sa asosasyon, at malamig na sinabi sa kanya na hindi na kailangang magpanggap, idinagdag niya na ang kanyang playing dead act ay nangangailangan ng trabaho, na ikinagulat niya. Dahil sa kahihiyan, tinakpan ni Su Qingying ang kanyang mukha, napagtanto na ito ang parehong makapangyarihang pioneer na sinusubaybayan niya. Sinubukan niyang gumawa ng dahilan, na sinasabing nagising siya mula sa amoy, si Fang Yi, gayunpaman, ay hindi nalinlang. Pinuri niya siya, itinuro na habang ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay walang lakas, sapat na ang kanyang lakas upang magtago ng isang maliit na reserba upang maprotektahan ang kanyang sarili. Kung talagang nawalan siya ng malay, paliwanag niya, hindi siya makakaamoy ng kahit ano. Naguguluhan, si Su Qingying ay maaari lamang mag-alok ng isang awkward na pasasalamat. Sa isip niya ay namangha siya, nakita niya mismo sa pamamagitan niya. Talagang nag-iingat siya ng kaunting espiritual na enerhiya para sa proteksyon. Wala siyang ideya kung paano niya natalo ang Candle Knight at ang higanteng ahas ng mag-isa. Nang mapansin ang kanyang kahihiyan, lamambat ang tono ni Fang Yi. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangang takpan ang kanyang mga mata, at hiniling lamang niya sa kanya na maging tapat sa kanya at ilihim ang kanyang pagkakakilanlan. Nang makitang ligtas siya at ang kanyang team, sinabi niyang maggagabi na, at aalis na siya. Sinubukan ni Su Qingying na tawagan siya. Ngunit huli na ang lahat, sa pagsasabing ang pagpapaliwanag ng mga bagay ay masisira ang sorpresa, walang kahirap-hirap siyang tumalon sa butas na ginawa niya sa kisame ng pabrika at nawala sa gabi. Habang naglalakbay siya sa mga rooftop, naisip ni Fang Yi ang labanan. Natutuwa siya na hindi sinubukan ni Su Qingying na makuha ang madilim na kapangyarihan mula sa mga halimaw. Naaalala ang nakakadiri nitong lamig, nagtataka siya kung bakit hindi niya ito maabsorb sa sarili niya. Nahulaan niya na baka ang madilim na enerhiya ay nawala na, o ang kanyang katawan ay likas na tinanggihan nito. Nagpasya siyang mag-isip tungkol dito mamaya, sa bahay, naiwan mag-isa sa napakalaking abandonadong pabrika, tumingala si Su Qingying sa butas ng buwan sa kisame kung saan nawala si Fang Yi. Napabuntong hininga siya, nadismaya dahil hindi pa niya nasalayan ang mukha nito, at napagtantong wala pa rin itong tiwala sa kanya o sa asosasyon. Ang kanyang tahimik na sandali ay maikli. Kumilos muli bilang isang pinuno ng squad, lumapit siya sa walang malay na kapitan ng pangkat ng mga destroyer at binigyan siya ng ilang sampal, na sinasabing gumising na siya. Umungol ang lalaki at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata, bagbog at nalilito. Ang una niyang naisip ay gulat, at siya ay bumangon, sumisigaw na sila ay tinambangan, pinanood lang siya ni Su Qingying na may kalmadong tingin. Nakita ng pinuno at ng kanyang mga miyembro ng squad kung bakit siya napakatahimik, ang napakalaking, umuusok na kalansay ng higanteng ahas, nakatitig sila sa ganap na hindi makapaniwala, nalilito sa eksena, hiniling ng pinuno na malaman kung ano ang nangyari at kung saan nanggaling ang malakas na enerhiyang yang. Kalmadong ipinaliwanag ni Su Qingying na isang makapangyarihang pioneer ang nagligtas sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang maingat na binalak na ulat, na ipinapaliwanag na malamang na ang pioneer ay ang taong mula sa kanyang orihinal na misyon, isang napakataas na antas na individual na may katangiang yang. Hinayaan niyang maglaho ang kanyang boses, na nagpapahiwatig na ang hitsura nito ay isang maswerteng pagkakataon. Ang iba pang mga miyembro ng squad ay lubos na humanga, na ang isa ay nagsasabi na ito ay hindi kapani-paniwala na ang isang tao ay maaaring talunin ang parehong mga halimaw. Idinagdag ni Su Qingying na hindi pa niya nagawang i-recruit siya, at nagawa pa niyang subaybayan ang likod nito, na mas naging misteryoso lamang sa kanya. Sa pagbabalik sa kanilang mahirap na trabaho, tinanong ng pinuno ng Destroyer Squad kung nasaan ang katawan ni Candle Knight. Habang nagsimula siyang gumamit ng green energy technique para linisin ang eksena,
Sinabi niyang kailangan nilang kolektahin ang mga labi para sa asosasyon. Habang sinisimulan ng mga squad ang paglilinis, ang pinuno ng Destroyer Squad ay gumamit ng berdeng globo ng enerhiya upang tipunin ang kakaiba, madilim na labi na natitira mula sa labanan. Habang siya ay humakbang pasulong, hindi niya sinasadyang nadoroj ang isang piraso ng mga labi sa sahig, na biglang sumabog sa isang sabog ng maliwanag na asul na elektrikal na enerhiya. Tumalon siya pabalik sa sakit, sumisigaw sa lakas ng pagkabigla habang tinitingnan ni Su Qingying ang bagong pagtuklas na ito ay ginawang mas misteryoso ang mga bagay, ang mga labi, na ngayon ay napagtanto nilang pag-aari ni Candle Knight, ay kumakaluskos sa natirang kuryente. Lumingon ang pinuno ng squad kay Su Qingying, tinanong ang kanyang ulat. Ipinaalala niya sa kanya na sinabi niyang ang Pioneer ay may katangiang yang, ngunit iba ang kwento ng napakalakas na kuryenteng ito. Lumuhad ang dalawang lider para tingnan ang katawan na may kuryente. Natigilan si Su Qingying sa dalisay na lakas ng kulog na naiwan, na nagpapatunay na ito ay isang mataas na antas ng kapangyarihan. Ito ang humantong sa leader ng Destroyer Squad sa isang bagong ideya. Siguro dalawang high-level Pioneer ang lumitaw, isa para patayin ang ahas at isa pa para patayin si Candle Knight, bago umalis ng magkasama. Alam ni Su Qingying na hindi iyon tama. Nahirapan siya kung paano ipaliwanag ang hindi kapani-paniwalang katotohanan. Naaalala ang imahe ng nag-iisang Pioneer na may hawak na parehong kumakaluskus na asul na kidlat at umaatungal na gintong apoy. Alam niyang walang maniniwala na ang isang tao ay maaaring magkaroon ng dalawang magkaibang kapangyarihan sa pinakamataas na antas. Ang pagkakaroon lamang ng isa ay ginawa kang isang henyo. Ang pagkakaroon ng dalawa ay halos hindi narinig. Nasa harapan nila ang imposibleng patunay. Ang nasusunog na balangkas ng higanteng ahas ay gawa ng isang flame walker, habang ang nakuryenteng katawan ng Candle Knight ay malinong na tanda ng isang Thunder Tyrant. Ang pinagsama-samang mga squad ay maaari lamang tumingin sa ganap na hindi makapaniwala. Iniisip kung anong uri ng halimaw ang misteryosong Pioneer na ito. Nang dumating ang mga reinforcement mula sa asosasyon, natuwa si Su Qingying na iniwan niya ang mga miyembro ng team sa labas. Kung siya ay nasa loob ng masyadong mahaba nang hindi nag-check-in, ay report nila na siya ay nawawala. Malungkot niyang napagtanto na ang rescue team na ngayon ay nasa pinangyarihan ay orihinal na ipinadala upang kunin ang kanilang mga katawan. Tuluyan nang dumating ang dalawang subordinate niya na iniwan bago makapunta sa mapanganib na lugar. Nagsisiksikan sila sa kanyang tabi. Umiiyak ng maluwag na buhay pa ang kanilang kapitan. Nang mawala ang banta, sinimulan ng pangkat ng asosasyon ang kanilang trabaho. Ang kanilang trabaho ay nagbago mula sa pagliligtas sa isang forensic na pagsisiyasat. Gamit ang advanced scanning tech, maingat nilang sinuri ang natitirang espiritual na enerhiya at ang mga palatandaan ng labanan, sinusubukang pagsamasamahin ang nangyari para sa kanilang ulat pabalik sa punong tanggapan. Hindi nagtagal, nilapitan ng isa sa mga espesyalista si Su Qingying at ang pinuno ng Destroyer Squad kasama ang kanyang mga natuklasan. Iniulat niya na, pagkatapos ihambing ang lahat ng data, mula sa mga gawi sa pakikipaglaban hanggang sa paraan ng pagkapatay ng dalawang halimaw, mayroong 79% na posibilidad na isang tao ang may pananagutan sa pagpatay sa kanilang dalawa. Nagkatitigan ang dalawang pinuno ng squad. Bakas sa mukha nila ang pagkagulat at seryosong pag-aalala. Ang iba pang miyembro ng squad ay nagbulungan sa isa't isa sa hindi makapaniwala. Pinoproseso nila ang katotohanan na sila ay nailigtas ng isang Pioneer na may dalawang magkaibang kapangyarihan, isang bagay na hindi nila akalaing posible. Alam nila na ang alinman sa halimaw ay maaaring madaling mapatay silang lahat, ngunit ang powerhouse na ito ay natapos silang dalawa, na tila gumamit ng mga solong strike. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila at ng misteryosong taong ito ay katawa-tawa lamang. Sa pag-unawa sa malaking kahalagahan ng pagtuklas na ito, nakipag-ugnayan si Su Qingying sa kanyang superior. Iniulat niya na ang impormasyon sa kanyang target ay makabuluhang na update. Pagtingin niya sa buta sa kisame, kinumpirma niya na ang misteryosong Pioneer mula sa universidad at ang makapangyarihang individual na may codename Tyrant ay, sa katunayan, ang parehong tao. Bumalik sa kanyang opisina, mahinaong nakinig ang superior ng asosasyon sa kanyang ulat. Matapos isipin ang impormasyon, nagbigay siya ng bagong utos, na sinasabi kay Xiao Su na ipos ang kanyang misyon sa ngayon. Ipinaliwanag niya na nailigtas ng Pioneer ang kanyang koponan.
pinatay ang mga halimaw, at sinigurado ang lugar. Hindi ito mga aksyon ng isang kaaway. Idinagdag niya na siya at si Old Han, Major Han Lee, ay hindi sumang-ayon sa bagay na iyon, at para sa kanyang kaligtasan at upang maiwasang mag-iwan ng masamang impresyon sa kanilang makapangyarihang potensyal na kakampi, dapat niyang itigil ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa tyrant pansamantala. Habang nakikipag-usap sa kanyang amo na si Su Qingying, bagamat pumayag siyang ipos ang kanyang misyon, hindi niya maiwasang magdagdag ng isa pang impormasyon. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang isa pang teorya batay sa nangyari noong nasubaybayan niya si Tyrant sa likod ng bundok kung saan isinusulong nito ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang amo, na interesado, ay humiling sa kanya na magpaliwanag. Ipinaliwanag niya na sa pakikipagtagpo na yun ay naramdaman niya ang isang hindi kapani-paniwalang malakas na aura kung saan siya ay aktibo. Noong panahong iyon, pinaghihinalaan niya na maaaring mayroon itong espiritual na sandata ngunit naisip niya na hindi ito malamang. Gayunpaman, ngayong nakumpirma na mayroon siyang dalawang high-tier na kapangyarihan, ang posibilidad ay tila mas totoo. Nagulat ang superior sa asosasyon sa bagong impormasyong ito, na nagtatanong kung talagang may espiritual na sandata ang pioneer. Siya ay mabilis na naging nag-aalinlangan, nakasandal at sinabing ito ay malamang na hindi. Sinabi niya na kahit gaano katalento, ang isang solo pioneer ay hindi maaaring magkaroon ng isang pambihirang bagay nang walang tulong mula sa labas. Higit pa rito, idinagdag niya, ang koponan ay walang nakitang bakas ng ikatlong espiritual na enerhiya, na kadalasang nagmumula sa isang hiwalay na ginawang espiritual na sandata. Mabilis siyang itinuro ni Su Qingying, nilinaw ang isang mahalagang detalye, ang aura ng espiritual na sandata na naramdaman niya noong una niyang pakikipagtagpo sa kanya ay malinaw na isang yang attribute. Ang bagong impormasyong ito ay ganap na nagbago ng mga bagay. Nanlaki ang mga mata ng superior nang maunawaan niya ang ibig sabihin nito. Kung ang mga weapon attribute ay nanggaling mismo sa sariling yang energy ng user, nangangahulugan ito na hindi lang siya gumagamit ng armas, nililikha niya ito. Ito ay humantong sa isang kamanghamanghang conclusion. Kung kaya niyang lumikha ng sarili niyang mga espiritual na sandata, kung gayon kailangan niyang maging isang spirit creation realm cultivator, ang gayong nilalang ay maaaring gawin ito ng mag-isa, ngunit ang antas ng kapangyarihang iyon ay halos mythical. Si Su Qingying ay nabalisa sa ideyang ito. Alam na ang mga cultivator sa antas na yun ay napaka-rare, na halos higit sa 2 sa buong mundo. Ang superior pagkatapos ay nag-isip ng isang mas nakakatakot na posibilidad, kung ang taong ito ay may pangatlo, hiwalay na katangian, mababago nito ang balanse ng kapangyarihan at mayayanig ang buong komunidad ng mga pioneer. Ipinaliwanag niya na ayon sa lahat ng kilalang pananaliksik, ang iba't ibang mga katangian ay nag-aaway sa loob ng katawan ng tao, na ginagawang halos imposible para sa kanila na umiral ng magkasama. Sa ngayon, walang pioneer ang nakumpirma na mayroong 3 magkakaibang espiritual na katangian. Sa makatuwid, kung ang pioneer ay tunay na may espiritual na sandata, ang katotohanan na hindi nila nakita ang isang ikatlong pirma ng enerhiya mula dito ay maaaring maging isang magandang bagay. Nang matapos ang tawag, naiwan ang superior na may nag-iisang nag-aalalang pag-iisip. Maaari lamang siyang umasa na ang gayong makapangyarihang pioneer ay hindi kailanman magiging kaaway ng sangkatauhan. Pagbalik sa kanyang apartment, si Fang Yi ay nakatayong nag-iisip sa ilalim ng mainit na shower, hinuhugasan ang dumi at pagod mula sa kanyang kamakailang labanan. Habang natutuyo siya, naisip niya ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Alam niyang wala pang 1 taon bago ang opisyal na espiritual na pagbabagong buhay. Ngunit ang mga mapanganib na halimaw at kakaibang mga kaganapan ay nangyayari ng mas madalas. Ginamit niya ang kanyang katangiang yang para madaling matuyo ang kanyang mga damit, ang kanyang kamay ay kumikinang sa ginintoang enerhiya, habang iniisip niya kung gaano karaming mga pioneer, tulad ng kanyang sarili, ang nagsimula ng mag-cultivating sa kanilang sarili. Naisip niya muli ang mga agresibong lalaki na nakilala niya sa ilog ng lava, na napagtanto na kapag nabuksan ang koneksyon sa pagitan ng katawan at espiritual na mundo, natural na nagiging mas sensitibo ang mga tao sa mga pagbabago ng mundo. Nakilala niya na kahit walang opisyal na pag-aproba ng bansa, maraming mga self-trained na pioneer ang nakarating na sa 1-star Ghost Axe realm.
Ang katotohanan na ang gobyerno, sa pamamagitan ng mga ahente tulad ni Su Qingying, ay nakikipag-ugnayan na ngayon sa mga ligaw na pioneer na tulad niya, ay nagpakita na ang magkabilang panig ay nasa isang medyo mapayapang yugto ng mutual exploration, nakatayo sa kanyang silid. Iniisip si Major Han Li at Su Qingying, na pagpasyahan niya na sa ngayon, ang mga halimaw ay nasa ilalim pa rin ng kontrol, at wala pang malubhang salungatan sa pagitan ng iba't ibang grupo ng mga pioneer. Gayunpaman, nang matapos siyang magbihis, alam niyang marupok ang pirasong ito, nagawa na ng gobyerno ang Spiritual Energy Cultivation Association, ngunit hindi pa rin ito sinabi sa publiko ang tungkol dito, naunawaan niya ng husto ang kanilang diskarte. Habang ang mga tao ay higit na nag-uusap tungkol sa mga lokal na problema at kakaibang mga kaganapan, ang gobyerno ay naglalakad sa isang magandang linya, sinusubukan na parehong protektahan ang sangkatauhan at magbigay ng banayad na maagang mga babala nang hindi nagdudulot ng malawakang panik. Sa kabila ng kanyang kamakailang mga tagumpay, ang pagsusuri ni Fang Yi sa sitwasyon ng mundo ay malungkot pa rin. Alam niyang ang problema ay ang kawalan ng kumpiyansa ng gobyerno na opisyal na magsimula ng isang buong scale na panahon ng paglilinang. Sa napakalaking populasyon, naunawaan niya na kapag nahayag na ang buong katotohanan, malamang nababagsak ang lipunan sa kaguluhan at kamatayan. Sa kasalukuyang estado, kahit na ang mga opisyal na pioneer ay hindi mapigilan ang hindi maiiwasang kaguluhan, at ang halo ng mga panloob na problema at panlabas na banta mula sa mga halimaw ay magpapalala lamang sa mga bagay, inamin niya na ang malumanay, maingat na diskarte ng gobyerno ay hindi mali, batid na ang takot at gulat ng tao ay maaaring maging mas mapanira kaysa sa anumang halimaw. Gayunpaman, ang tunay na nag-aalala sa kanya ay kung gaano kabilis ang pag-unlad ng mga halimaw, na higit pa sa kanyang inaasahan, nirepaso niya ang impormasyon sa mga nilalang na kakalaban niya lang, ang mga ito ay isang tipikal na produkto ng Dark Attribute Contamination, partikular ang Shadow Attribute, isang sub-branch ng Dark Energy na tinukoy ng kanyang system bilang isang natural na kaaway ng mga pioneer at sa kasalukuyan ay isang bagay na hindi niya ma-absorb. Napagtanto niya na ang mga halimaw na ito ay mas matalino kaysa sa mga tipikal na hayop, nagtutulungan upang bitag at patayin ang mga pioneer, na kanilang nakita bilang isang mahusay na mapagkukunan ng pagkain. Alam niya, gayunpaman, na ang mga nilalang na ito ay mas mahina pa rin kaysa sa mga totoong dark type na halimaw na naalala niya mula sa kanyang nakaraang buhay, mga halimaw na maaaring sirain ang buong bansa sa kanilang sarili. Gayunpaman, ang malapit na tawag ay isang seryosong paalala ng lumalaking panganib. Natitiyak niya na kung wala siya roon, si Su Qingying at ang kanyang buong pangkat ay nolipol na, may kaunting pag-asa na sumibol sa loob niya habang iniisip niya ang mga salita ng sistema. Ang katotohanan na ang madilim na katangian ay pansamantalang hindi nasisipsip ay nagmungkahi na sa sandaling matugunan ang ilang mga kondisyon, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan nito sa kanyang sarili, isang posibilidad na maaaring maging susi upang manalo sa hinaharap. Sinuri niya ang kanyang kasalukuyang mga kakayahan, taglay na niya ang Golden Sun Breathing Technique ng Yang Attribute, ang Divine Thunder Tempering ng Thunder Attribute, at ang Crimson Flame Blade Technique, sa mga ganap na angkop na high-tier technique na ito at sa kanyang kasalukuyang lakas bilang isang 3-star Ghost Axe Realm Pioneer, alam niyang kakaunti lang ang makakapantay sa kanya. Gayunpaman, habang siya ay pinalilibutan ng sarili niyang dakilang kapangyarihan, alam niyang may lubos na katiyakan na hindi pa rin ito sapat, naputol ang pag-iisip niya nang biglang tumunog ang phone niya, binuhat niya ito, kinuha niya ito, nagulat nang makita ang tawag mula sa kanyang auntie. Sa kabilang linya, nagtanong ang kanyang tiyahin tungkol sa kanyang kalusugan bago ipaliwanag ang tunay na dahilan ng kanyang pagtawag. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pinsan ay darating upang mag-aral sa lungsod at, nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, nagtanong kung maaari siyang manatili sa kanyang lugar ng ilang araw sa halip na isang hotel. Nagulat ang ating bida, ang kanyang alaala sa kanyang pinsan ay lubhang malabo. Ang tanging naaalala niya ay isang tahimik, tuwid na estudyante na nahuhumaling sa kanyang pag-aaral, ni hindi niya maalala kung ano ang hitsura nito. Sa kabila nito, pumayag siya, sinabi sa kanyang tiyahin na may ekstrang silid. Nang tanungin niya kung kailan siya darating, ang sagot lang ng kanyang tiyahin ay ibibigay niya sa pinsan ang kanyang address at hahayaan siyang pumunta ng mag-isa, sa ibang lugar, sa isang madilim na silid na naiilawan lamang ng monitor ng computer,
Mabilis na nag-type sa keyboard ang isang taong may mahahaba at halos malakuko na mga daliri. Ang taong, nakasuot ng malaking hoodie na may tainga, ay tinatapos ang isang tawag sa telepono sa kanyang ina. Sinabi sa kanya ng kanyang ina, na tiyahin ni Fang Yi, na dapat siyang dumating sa lugar ng kanyang pinsan bukas ng hapon at magdadala siya ng ilang espesyal na merienda. Magalang na tinapos ng tao ang tawag, sinabing wala itong problema at may iba pa siyang gagawin. Sa kanyang screen ay isang chat window para sa isang grupo na tinatawag na Spiritual Energy Revival, Martial Arts Vanguard Team. Ang gumagamit, si Fang Hejo, ay nagpahayag ng kanyang pagdating sa lungsod at ang kanyang mga plano na manatili sa lugar ng kanyang pinsan. Pagkatapos tapusin ang tawag, naklik niya ang kanyang mouse, naglabas ng bagong window. Isa itong alerto sa bulong-bulungan tungkol sa isang sikat na bayan sa internet, na ngayon ay binansagan na Death Town, kung saan 3 pang tao ang nawala kaugnay sa isang Pork Beast Challenge. Isang nakapangingilabot, dagwang imahe ng bayan ang kasama ng artikulo. Sa mga kumikinang na salamin na sumasalamin sa screen, tinukoy ni Fang Hejo ang lokasyon bilang bayan ng Yangwo. Malinaw na napukaw ang kanyang interes. Naputol ang kanyang pagbabrowse nang pumasok ang kanyang ina sa silid. Tinanong kung tapos na ba siyang mag-impake. Sinabi ni Fang Hejo sa kanyang ina na nakaimpake na siya. Ngunit mas gusto niyang manatili sa isang hotel kaysa abalahin ang kanyang pinsan, giit ng kanyang ina. Sinabing mas ligtas ito kaysa manatili ng mag-isa at lubos niyang pinagkakatiwalaan ang pinsan. Dahan-daang itinulak siyang ng kanyang anak na babae palabas ng pinto. Binigyan siya ng kanyang ina ng ilang huling payo, siguraduhin huwag gumawa ng gulo at tumulong sa paligid ng bahay kung kaya niya. Tiniyak ni Fang Hejo sa kanyang ina na naiintindihan niya. Nang maisara ang pinto, nagpakawala ng kaunting buntong hininga si Fang Hejo, inihanda ang sarili para sa pagbisita. Naisip niya na isa na lang itong hadlang na dapat lagpasan, inayos ang kanyang salamin sa isang kislap ng determinasyon, napagpasyahan niya na kahit ano pa ang hitsura ng kanyang pinsan, hindi siya maaaring maging mas mahirap pang hawakan kaysa sa isang halimaw. Sa ilalim ng maliwanag na asul na kalangitan, isang dalaga na may mahabang maitim na buhok at salamin ang humila ng milita patungo sa isang gusali ng apartment. Tiningnan niya ang kanyang telepono, nakumpirma na ang mapa ang naghatid sa kanya sa tamang destinasyon. Tumingala siya sa gusali, bamulong siya sa sarili na ito ang lugar, handa na sa wakas na makilala ang pinsan na halos hindi niya naaalala.